Talagang, walang pinipiling araw, walang pinipiling oras 'pag hiningi yung serbisyo. Ito yung good example na binigay niya na yung kaliwa, kaya pa niyang ibigay yung kanan. Hindi tayo kasali sa kanila. Kung may Tutulong. mga kailangan, medical assistant, Yon. kahit sino. Hindi Naku, nawawala yung mic. kahit sino. O kahit sino pa sila. Habang tulog tayo ng mahimbing, merong isang liderato, isang leader na Yorme Isko Moreno sa Maynila na ganitong klase yung pag-iisip. Alright, isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon. Hit it, music! Oh, wala na naman. Andito pala. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, Issue ng bayan. ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan. Totoo ang laban. Pakinggan nyo lang yung lyrics. Di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon. Boses Yan na. sa solusyon. Laging alerto, Mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jumalon Diba? TV, Napakaganda ng lyrics. issue ng bayan. Ating pag-usapan. Sa Joe Malone TV lang yan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan. Totoo ang laban. Ayan, walang kulay, walang kampi. Balita. Talakayan, katotohanan. Para sa bayan. O diba, napakaganda ng lyrics natin. Ginawa natin yan. Yung ibang lyrics dyan sa atin, lalo na yung issue ng bayan, sumasalamin sa katutunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin. Yan kasi yung intro ko dati. Dati pa nag-intro ko, what's up mga kayo, and welcome back pa rin. Siyempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan. Lyrics ko yun eh. Ginawa ko siya kasi talagang ang serbisyo ko talaga nasa taong bayan. Pero syempre may sinusuportahan tayong mga politiko na alam kong talagang malaking tulong sa bayan natin. Gaya ni Inday Sara, ni Tatay Digong, sa kasi Yorme Isko Moreno. Hindi naman bago sa inyo yan eh. Alam nyo hindi naman tayo naglilihim dyan. Di ba? O mega love shoutout po sa lahat ng mga viewers natin. Nasaan na yun? Nawala na yung ano ko. Yun, okay. Mega love shoutout sa mga members natin. Siyempre, walang iba si JU Productions, si Ma'am Lorna Tevera, Cesar Puno, Sir Larry, Florina Dacumos, Paulos Lutumbahay, si Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, pati na rin si Manik Sangko. Meron tayong joint membership dyan mga kayon. But just in case na gusto nyo sumuporta kay Joe Malone TV, meron po tayong button dyan para sa mga joint membership natin. Tapos, paki-double check mga kayon na ito, palambing naman, paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa, paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon. Kasi, nang sa ganun, para sa algorithm kasi yan eh, di ba? Paki-like and share yung video natin para sa algorithm ni YouTube yan. Kasi pagka wala masyadong nanonood, ibababa yung recommendation hanggang sa wala na talagang manood sa'yo. Ganon. Etong pag-uusapan natin kung gaano kaagap si Yorme Isko Moreno. Kasi ngayon, September 21, may mga rally na gaganapin, hindi lang sa Maynila at kung saan-saan pa. Merong sa Camp Aguinaldo, merong sa Edsa Shrine, merong sa Loton, merong sa Luneta, malawakan. Anti-corruption protest. Halo-halo to. Halo-halo. Hindi to usapan ng may kulay. Hindi to usapan ng kung sino ang politikong kinakampihan mo. This is all for doon sa corrupt dahil sumobra
At talagang sumobra, puta. Hindi talagang ginanid. Sinakiman. Di ba? From those words itself, ginanid. Di ba? Sinakiman. Puta, parang ginalingan. Yan, di ba? Ang galing mo na, tapos ginalingan mo pa. Oo, puta. Ang greedy mo na, tapos greedyhan mo pa, di ba? Ang sakim mo na, sinakiman mo pa. Para to doon. So ngayon, iset aside muna natin yung kulay dahil marami ang pupunta doon sa mga rally para sumuporta dahil talagang grabe naman yung ginawa nilang. Yan, lagi ko sinasabi, inagawang ka na, inisnatchan ka na, tapos yun ang isnatch sa'yo, hindi tumakbo, naglakad lang. At ang worst part, tinitignan ka pa habang papalayo. Ganon yung insultong ginawa sa atin ng mga korap na tao, ng mga korap na politiko. Tama na. Diba? Hindi na ba tayo natuto, kapwa ko Pilipino? Ito lang pag hindi natin pinilit matutunan ngayon, pag hindi natin pinilit na makiisa ngayon at hindi natin inalam kung ano yung katotohanan, uulit lang tayo ng uulit. Parang nagiging curse lang na, ayaw mo matuto ha, okay, ito ulit. Ayaw mo pa rin, unti pa rin yung natutunan mo, hindi mo pa rin na-gets, ulit-ulit tayo. What we need sa mga politiko ay yung hindi uma-adapt sa sistema. Andyan na yung sistema eh. Nasa Philippine government na yung bulok na sistema. Pag may nananalong magaling, uma-adapt na lang. Walang lakas na loob na baguhin. Only Tatay Digong do that diba? Diba? Si Tatay Digong lang nakagawa nun. Yung hindi umadapt sa sistema, diba? Talagang binago niya. Well, it takes a lot of guts. Siyempre, babaguhin mo yung sistema, marami kang makakaaway. Ganun talaga. Kung ayaw mong gawin yun, huwag ka na tumakbo. Diba? Hayaan mo na lang doon sa mga talagang may bayag kung paano nila ayusin yung sistema at kung paano nila babaguhin. Since na mayroong rally today, mamaya, kasi maaga pa natin alas 7 ko to ginagawa. So mga upload to, mga alas 8, 8:30. Upload ko na kaagad to kasi mamaya puro rally na yung mga nasa live na yan. Unahan ko na. Merong magaganap na rally ngayon kahit kung saan-saan man. Pero itong si Yorme Isko Moreno, ang alam mo ko anong ginawa? Nag-deploy na ng mga medical assistants, traffic bureau, mga DPS, mga kapulisan din, at kung ano-ano pa. Ganitong klase yung Ganitong klase yung maagap na leader. Yung nakikita niya na yung pwedeng maging problema. Prevention is better than cure. Anong mahigpit na sinabi ni Yorme Isko Moreno? Ngayon, wala munang kulay. Parang kagaya na sa lyrics ko. Wala munang kulay ang tagubilin niya sa mga dineploy niya. Wala munang kulay. Kahit sino, ang layunin ay magbigay ng serbisyo. Di ba? Wala kayong pipiliin kahit anong kulay man yan. Basta magserbisyo kayo pag kailangan nila ng tulong nyo. Kanina to habang natutulog tayo, si Yorme Isko Moreno nag-deploy. Kasi napanood ko yung live, alas 7 ngayon, napanood ko yung live 3 hours ago. 3 hours ago. Actually, hindi ko napanood ng live Ngayon ko lang na napanood. 3 hours. Kasi nga tulog ako. Tulog. Habang natutulog tayo, merong isang liderato na ganun yung klaseng pag-iisip. Ano naisip ni BBM? Diyan sa rally? Meron ba? Wala. Pero syempre, magde-deploy yan ng kapulisan. Syempre, to protect and to serve. Ano na yon? Matic na yon. Pero itong dineploy ni Yorme Isko Moreno, panoorin natin. Wala Ganitong klase leader. Ayan. Yun, mga ambulance. Medical assistance. Habang tulog tayo ng mahimbing, merong isang liderato, isang leader na Yorme Isko Moreno sa Maynila na ganitong klase yung pag-iisip. Bakit? Well, syempre, hindi natin inaasahan. Baka mamaya merong mga nangangailangan ng medical assistance, yung mga traffic, yung mga pwedeng pagtanungan, o kahit yung visibility lang nila. Malaking bagay yun. Wala na mga vlogger.
Wala na mga vlogger, madaling araw eh. Usually, pag lumalabas sa Yorme, eh, daming vlogger, di ba? O ngayon, wala. Kasi madaling araw. O, mga taga DRRMO, Manila, DRRMO, disaster. O, chine-check lang yung laman ng mga ambulances. Alam naman natin, na yung mga ambulance, mayroong mga medical kit dyan sa loob, yung mga pangunahing, mga first aid. First aid. Sa pagkakaalam ko, parang 14. 14 yung ano eh, yung lugar na pagde-deployan nito. 14 site, parang gano'n. Di ba? Eh, I'm sure naman magde-deploy din yung doon. Pero malamang kapulisan. Para doon sa mga pwedeng gulo na maganap. Pero eto si Yorme, hindi lang kapulisan ang dineploy. Siyempre, medical assistance, DPS, traffic bureau, yung mga taga-traffic. Diba? Ganyang klase yung leader na kailangan natin eh. Yung maagap. Ayan oh, dami. Ayan oh, mga kanina, ready to deploy na yan. May mga vlogger din pala, pero onti lang. Oo, onti na lang. Mga hindi ko nakilala itong mga to. Ayan na. Mga tiga MDRRMO. Okay. Mga doktor. Oh. Mga doktor. Ang tapay din, oh. Grabe. Engineer Andres. Mamaya maririnig natin yung paliwanag ni Yorme Isko Moreno. Meron diyang interview. Sino to mga to? Mga NDRMO. Sorry. Good morning, ladies and gentlemen, my fellow public servant. Maraming salamat sa inyo. Tayo ay kakasama-sama ngayon. In a matter of weeks, you will be put into your designated area. Gusto ko lang kayong makausap na ipaalala sa inyo sa MTPB, TPS, Yan. doktor, nurses, natin mga first responder, tayo na magdideploy. Hindi na kaya abuti ng hapon. Lobat na kagad. Hindi ko lang simple. Ito, tayo tutulong. Yan. Hindi tayo kasali sa kanila. Basta tayo bilang gobyerno sa Maynila, Tutulong. kung may mga ngailangan, medical assistance, Yan. kahit sino, Naku, nawawala yung mic. kahit sino, o kahit sino pa sila, Kahit anong kulay. ng assistance natin, tutulungan natin. Maliwanag. Here, ang trabaho natin, tumugon sa kailangan individual. Malayo.
Yung sa signal. mga ngailangang individual patungkol sa kanilang kaligtasan, kalusugan, maaaring uminit ang araw, maaaring umulan, in our own little way as a city government of Manila. We are going to deliver public service. Natin public service. Pati mag-ingat lang kayo. Kaya ayaw Di ba? ko makisali mga ilimit ang kung sino man Malawakan kasi yan. o tutulong lang. Okay? Yun ang purpose natin dito. At ang wish ko ay gabayan kayo ng Panginoon Diyos. Intas lahat sa ng araw na ito. Yari kayo, di nyo tinesting yung mic ha. Sige, NA, we need to deploy na. So, good luck sa inyo. Mag-ingat kayo. And may God guide and bless and keep you safe for today and our people and those people who will come in the city of Manila. Sabay-sabay. Manila. First. Thank you, Sir. Galing. Galing. Diba? Ito yung sinasabi natin na ganitong klaseng liderato. Diba? Yung walang kulay muna. Wala namang problema eh. Na ganun talaga, nagkakaroon talaga ng kulay minsan. Pero ngayon, sa ngayon, yung pagkakataon na wala dapat kulay. Well, this is our small share and initiative to those people who will go to Manila and our people also who will participate in the activities in different areas within the city limits. So we opted to create what we call the deployment of our doctors and nurses and our first responder unit with all the ambulance and equipment and also meron din kami sa 14 na site Ayun. na Portalet. Portalet, 14. Yun ang maganda. Ng Realista. Pwede rin na sila, ito naman, may tubig dyan, 1-2 sawa. Wantusawa. Sila kumuha ng tubig sa mga site. See? As long as while supply lasts. Until supplies last. Supply lasts. Any candles and Mary. And also there's a mask. If there is some individuals na mangangailangan medical assistance, this is the purpose of this. Mayor, mula po sa iba't ibang lugar yung mga Wala din na yung tanong na yan. Okay. Ito yung medical standby. Para sa mga nangangailangan ng medical attention, narito ang mga lugar kung saan naka-standby ang medical responses ng Manila City DRRMO Office. Museo Pambata, Menjola, Round Table, Post Office, Calao, Corner Maria Orosa, NPC Center Island, DBM Center Island, Plaza Guerrero, at yung Katigbak. So, nag-deploy doon sa 14 site. 14 site. Habang tayo natutulog, itong mayor na to nagtatrabaho. Hindi. I have to give the credits kasi yung credits talaga para kay Yorme. Di ba? Kasi, wala Asan yung iba? Ayun, natutulog. Totoo. Di ba? Real talkan. Pare, kilala nyo ako. In all honesty, kilala nyo ako. Habang natutulog yung ibang liderato, itong mayor ng Maynila, nakaisip ng ganito. I'm sure magde-deploy din naman yon, di ba? Magde-deploy din naman yon. Yun nga lang, mga kapulisan. Kasi syempre, papabor pa rin sa kanila yun. Di ba? Pero hindi, ang kapulisan syempre to protect and to serve yan. In fairness,
sa mga kapulisan natin. Pero syempre may mga ilan din kasing ano eh. 'Di ba? 'Di ba? Pero eto, sa isang mayor na tulad nito, habang tulog kayo, tayo actually naisip niya 'to. Nag-deploy. Ano sinabi? Ang tagubilin, walang sisinuhin. Lahat ng nangangailangan na pang-medical, atensyon na pang-medical, at kung ano-ano pa, magseserbisyo. Kasi kaya nga public servant eh. Wala kang pipiliin, walang kulay, walang kampi, katotohanan, di ba? Yun nga sa lyrics natin ng Joe Malone TV. Pero habang, minsan hindi, tayo hindi natin maiiwasan magkakaroon talaga ng hapyaw sa politics. Hindi naman tayo si Yorme. Si Yorme, kung nakikita ni Yorme, pang Maynila, pang Sambayanan. Tayo, bilang bilang observer, nanonood, talagang hindi mo mahaluan ng kulay eh. Ay, hindi mo talaga maiwasan na hindi mahaluan ng kulay. Bakit etong taong to naisip yan? Bakit yung iba natutulog na? Madaling araw pa yan, partida. Hindi totoo, di ba? Sa totoo lang, ayoko magkumpara eh. Siyempre, may ginawa din naman yun. Sila dyan, sila doon. Sige, hindi natin alam eh, di ba? O baka wala talagang ginawa. Bakit etong taong to naisip yan? Di ba? O, prevention nga eh. Is better than cure. Para doon sa mga ngailangan, yung traffic, syempre sigurado, traffic yan, MTPB, nakadeploy, MDRRMO, dinedeploy, may doctor, nurses, medical assistant, ambulances, portalet, toilet, portalet. Imposibleng walang maihi dyan. Di ba? Siyempre, meron at mga ngailangan ng tawag ng kalikasan dyan. Bakit ito naisip? Bakit sila hindi? Di ba? Yun ang gusto kong isugatan dito eh. Di ba? Kung ito si Yorme nanalo ng 2022, halimbawa lang total nahaluan na lang din ng kulay eh. Talagang hindi talaga maiwasan eh. Kasi I'm rooting for for Yorme Isko Moreno talaga. Kung ito nanalo ng 2022, halimbawa lang, what if etong si Yorme ang nanalo, hindi si BBM? Ano kaya ang estado ng Pilipinas? Diba? Wala eh. Pero ganun talaga. Ika nga nila, yung pagsisisi, never naman nasa unahan eh. Lagi naman nasa huli yan. Pero nevertheless, mahirap naman kung magsisisihan tayo na lang, mabubuhay na lang tayo magsisi. Ang gusto ko lang, what if eto yung nanalo? Di ba, noong 2022? Pwedeng worse yung Pilipinas o yung problema, kanya natin masabi, di ba? Pwedeng worse yung Pilipinas, pwedeng hindi, pero sa katayuan at karakter ng isang Yorme Isko Moreno, I don't think magiging worse ang Pilipinas kung siya yung nanalo. Kung dito pa lang, di ba? Kung dito pa lang pinapakita niya na yung kung ano yung kaya nang gawin. Gobyerno sa Maynila, 24 hours. Kung ito ang presidente, malamang madaling araw nag-iikot to sa ibang bansa, sa buong Pilipinas. Kasi to Metro Maynila lang eh. Maynila lang ang iniikutan nito kasi yun lang naman yung nasasakupan niya. Pero kung buong Pilipinas, halimbawa naging presidente to, malamang Luzon, Visayas, Mindanao, umiikot to. Hindi rin natutulog lalo to. Diba? Kung ngayon pa lang kaya niya nang gawin na hindi matulog, mas lalo na pagka ito naging presidente. Pero malayo pa yan. Sige, malayo pa yan. Kasi yung pinangako niya sa Maynila, 9 years. Okay? At naniniwala ako doon na hawakan niya yung pangako ngayon dahil nakita ko kung paano siya asahan ng mga senior at ng mga Manileño doon sa pangako na yun. Di ba? Ito. Nakita ko with my own eyes yung sinseridad ni Yorme Isko Moreno na sinabi niyang, sige, 9 years ako dito. Tapusin na natin to. Nakausap ko din to. Nakausap ko din to. Biniro ko pa nga to, nasa after ni Inday siya eh. Pero hindi, ang sabi niya, todits muna tayo sa Maynila. Meaning, tatapusin niya yung termino niya. Talagang, kahit joke, hindi niya kayang sumagot. Kahit joke, hindi niya kayang sumagot. Kasi alam niya, kahit na pabiro yung sinabi ko na after ni BP Inday Sara, ikaw naman sana. Kahit na pabiro lang yun, pero syempre, half joke, half meant eh. Pero sa kanya, sinagot niya yun ng walang halong biro. Sinagot niya na hindi. Di todits muna tayo. Meaning, 9 na taon, 3 termino tatapusin niya. Di ba? Ang lang,
Bakit etong taong to naisip niyan? Yung mga ganyang klaseng prevention, di ba? Hindi ko naman hinahanapan yung iba. Pero bilang public servant kasi, ang hirap kasing maghanap ng trabaho sa mga politiko eh. Kasi hindi nyo naman alam yung trabaho ko eh. Ganyan-ganyan, di ba? Marami silang pwedeng sabihin. Pero kaya ka nga public servant eh. Ganun lang yun. Kung gusto mo ng pribadong buhay, huwag ka mag-public servant. Ganun lang kasimple. Diba? Maging citizen ka, natural citizen, kung saan natutulog ka ng gabi, gigising ka kahit anong oras mong gusto, huwag ka mag-public servant. Ganun lang yun. Pero kung public servant ka, asahan mo na. Ganyan. Ito na naman tayo, mangungumpara na naman ako. Ganyan ba yung dating mayor nyo sa Maynila? Gising, madaling araw? Hindi. Tutulog sa pansitan. Di ba? I'm sorry, pero di ko talaga maiwasan magkumpara. Kasi kilala ko tong taong to eh. Vlogger na ako nito since 2019. 2019, 2022, medyo nag-stop ako kasi nung natalo siya. Hindi, mga 2023 pa. Kasi isang taon, nagbablog pa ako sa Maynila nung natalo siya sa pagka-presidente. Siguro mga 2023 hanggang 2020, bago mag-2025, nag-stop ako sa kanya. Nung tumakbo siya, nalaman namin natatakbo siya, nababalik siya. Bumalik ako sa pagbablog ulit sa kanya. So, na-stop ako. Kaya kilala ko na to, 2019, since 2019. At alam ko na meron tong kayang gawin na hindi kayang gawin ng mga korap na politiko. Definitely, meron. Marami pa tayong aasahan sa taong to. Talagang walang pinipiling araw, walang pinipiling oras pag hiningi yung serbisyo. Ito yung good example na binigay niya na yung kaliwa, kaya pa niyang ibigay yung kanan. Pati harap likod, baka ibigay pa na itong taong to eh. Hindi, totoo yan. I'm rooting for this man. Malaking bagay at malaking tulong ito talaga sa Maynila. Sa ngayon sa Maynila. Hopefully, sana. Diba? Sana. Ang hilig nyo sa mga may edad, ang hilig nyo sa mga may experience kasi. Pwede ba alisin muna natin yung, hindi naman yung totally kailangan hinog na hinog. Ayun nga, hinog na hinog eh. Sumobra sa pagkahinog eh. Tingnan mo naman nangyari. Puro corruption during his watch. During his term. Hinog na yan ha. Tatay niyan, hinog na hinog. 'Di ba? 20 years umupo sa Pilipinas. Hinog na yan. Ano nangyari? Baha dito, corruption doon. 'Di ba? Kaya nga merong activity ngayon dahil sa kanya eh. Anyway, maraming salamat. Ito lang ang ating upload for today. Dahil Sunday today, marami akong gagawin. Maglilinis ako ng bahay. Maraming salamat. Ingat po kayo. Antabayanan niyo po yung ating podcast. Araw-araw na ulit to. Paki-double check kung nakasubscribe na. Kung hindi pa, paki-subscribe, paki-like and share yung video natin. Maraming salamat. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.